So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, Linyada lang Mamay and nandito ulit ako upang sumagot sa inyong mga katanungan na gusto nyong malaman ang kasagutan. So mga kamanok, lagi kong hinihiling sa inyo, if ever na may gusto kayong itanong, huwag kayong mahihiya, baguhan man kayo, advance o kung ano pa man, basta alam ko yung kasagutan, pipilitin ko pong sagutin yan. At kung hindi ko man alam, gagawa ako ng paraan para mahanap natin kung ano ang magandang sagot para do sa inyong mga katanungan. Kaya mga newbie, mga baguhan, o basta kung ikaw man is magmamanok at may tanong ka, i-comment mo na lang yan. Pero bago ka mag-comment, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video natin ito para sa ganun, mas marami pang advice tungkol sa pagmamanok ang aking ma-share sa inyo. So mga kamamay, kung napindot nyo na po yan, maraming salamat at simulan na natin ang pagsagot sa inyong mga katanungan. So, magandang gabi po sa inyo. Ang una pong katanungan ay galing kay Jandel Pizon. Ayan, so tanong ko lang idol, sa aking kanawayon, green legs ang tandang at Boston white. Okay, at white legs ang inahin. Okay, so Boston na white legs. Sadya naman pong pag Boston, more on white pit po ito. Ano po ang ang inahin, ano yun? Ang tanong ko lang, mas marami ang lalabas, especially sa paa. Salamat sa notice. Ibig sabihin siguro, ano daw ang karamihang lalabas sa mga paa ng kanyang mga anakin. So, sige, recap natin. So, ang kanyang kanawayon is green-legged. Then, yung kanyang inahin is Boston. So, green-legged and white feet. So actually mga kamanok, hindi ko po masasabi sa inyo kung gaano karami. Okay, sa 10 hindi ko masasabing 3 ang green legs, then the rest white. Hindi ko masasabi kasi mga kamanok, pagdating sa breeding, so trial and error po 'yan. Okay? Wala po kasing nagdomina eh. Wala po kasing nagdomina kung ilan yung mga lalabas na wala pong nagdomina o na nakakapagsabi kung ilan sa 10 itlog ang maglalabas ng ganong kulay ng paa. Pero isa lang ang share ko sa iyo. Kung parehas sila, uniform sila ng kulay ng paa, sigurado or malaki ang tsansa mo o porsyento mo na makapagpalabas ka ng mas maraming pare-parehas din ng kulay. For example, hatch. Hatch ang inahin, hatch ang tandang, possible mga anakin yan, mga hatch. Doon tayo nakakapagdomina ng dami ng kulay ng paa na ilalabas niya kung walang pagmamanahan ng ibang kulay ng paa. Okay? Kung materialis mo ganito, possible ang haanakin niya ganyan. Pero kung puti, green, o kaya ay yellow and dark, hindi natin masasabi. Okay? Trial and error po ito mga kamanok. Okay? Kahit sinong breeder, walang makakapagsabi ng ganon. So, itry mo na lang po. So, yung iba nga, nananalangin. Di ba? Nananalangin. Yung iba, ang ginagawa, binibreed nila, halimbawa, dark-legged, tapos yung available na inahin nila is white feet, nananalangin sila na may lumabas na mga dark feet. Pero kapag kaganyan mga kamanok, laging pupusyaw. Kung merong lahok ng white feet, pupusyaw yung mga dark-leggeds. And yun namang mga white feet, minsan kapag ibinibreed yun, nagiging dark or dirty feet yung mga white feet na ganyan. Kaya mga kamanok, kung gusto mo talaga na makapagpalabas ka ng gusto mong kulay, ng paa, o kahit yung mga balahibo, dapat doon ka magmula sa parehas na nanay at tatay. Okay? So, kamanok, pasensya ka na pero hindi ko masasabi kung ilan o kung sino yung magdudumina ng ganitong kulay ng paa sa mga anaking sisiw. Pasensya na idol ha? Try mo na lang. So, trial and error po kasi ang breeding. So, next. So, ito naman galing kay Michael Balite. Ayan. So, sir, pwede bang araw-arawin ang pagbibigay ng saging na saba sa ating mga manok? Okay, so po pwede po. Kasi po ang saging na saba, so mataas po yan sa mga natural vitamins and minerals, especially yung potassium. So ang potassium po na meron sa saging, nakakatulong po yan upang makapag-relax ng maayos ang ating mga alaga. Kahit po sa tao mga kamanok, tayo po ay kumain ng saging bago matulog, 1 hour bago matulog, kumain tayo ng saging, tapos sabayan natin ang gatas. Magiging mahimbing po ang ating tulog. Marirelax po yung mga cells natin sa katawan at ganoon din po sa ating mga alaga. Nakaka-relax po yan. Kung gusto nyo na makapag-relax ng maayos ang inyong mga manok, bigyan nyo po kahit ganito kalaki pong saging every meal sa kanila. So kung tatanungin mo kung araw-araw, pwede bang ibigay ito? Pwede po.
Kahit nga sa kahit nga sa inyong mga pupuntahan, dapat may dala kayo niyan. Kasi pag malapit ng magutom ang inyong mga alaga, pwede niyo pong pakagatin ng 2, 3, depende po sa depende po sa oras. Okay? So yun po mga kamanok, pwede po yun araw-araw. So next, galing kay Dark Sineca Nama. Ayan. So magandang gabi idol Kamamay. Always watching sa yung vlog. Bago lang po ako sa pagmamanok. Okay? Tanong ko lang po, kung magbi-breed ako ng pulit na lemon, okay, broodstag na kelso, ano po ang linyada ang kalalabasan? Hindi ko po kasi kabisado ang mga linyada ng manok. Salamat po, sana mapansin, watching from Cebu City. So, all the way from Cebu, sana okay lang po kayo sa Cebu kasi tinamaan ng bagyo, ang lakas dyan ng bagyo, sana okay lang. Ang daming mga manok dyan ang talagang na-stress, alright? So, sige. Pulit mo is lemon and yung broodstag mo is kelso. So, kung puro po iyan, purong lemon, purong kelso, so dalawa lang po yan. So, magiging 50-50 ng lemon over kelso. So, yun po magiging linyada niyan. Pwede siyang tawagin na lemon kelso or kelso lemon. So, madalang, parang hindi magandang pakinggan, pero yun po talaga Yun po talaga ang mixing o mixture ng linyada na ibinreed mo. Okay? So, walang masama sa pagbibreed ng ganyan as long as magiging maganda at healthy ang mga aanaking mga sisiw. Okay? At least alam mo, ang nanay at ang tatay, yun ang mahalaga mga kamanok. So, pagdating sa araw na may gustong lumapit sa iyo, makakuha din ng mga linyada mo, madali mong matutukoy at masasabi kung saan galing na linyada yung mga sisiw niya o yung mga tandang naaanakin. Alright? So, next question. Galing kay Edibert Luwat. Ayan. So, boss, bago lang din ako sa pagmamanok. May tanong ako. Okay, may Boston ako na tandang at hatch naman ang aking inahin. 5 na ang itlog. Kaso, bumili si Papa ng 5K sweater na tandang. Gusto ni Papa, itumunod daw ang gamitin ko. Paano o ilang itlog ang aalisin ko para maging anak na nung 5K sweater ang susunod na itlog? Sana po matulungan niyo po ako. Salamat. Okay? So mga kamanok, ganito po. Pag po kayo ay nagbi-breed, for example, nag-breed kayo, sabi mo nga ay Boston ba? Boston over hatch. Okay? Pag yan ay nag-breed, 2, ngayong araw na to, bumilang ka lang ng 72 hours. After nung 72 hours, halimbawa ngayon, nag-breed sila ngayon, bumilang ka lang ng 72 hours. After nun, wala na pong similya yung breed nila ngayon. Okay? Bilang ka lang, palipasin mo lang 72 hours. Then, after nun, yung mga aanakin or yung iitlogin ng inahin, doon na sa panibagong tandang na in-endorse mo sa kanya. Okay? Yun po ang aking nalalaman pagdating sa ganyang breeding. Okay? So, idol, Edibert Luwat, sana nasagot ko ang katanungan mo. So, after 72 hours, palipasin mo yon. Then, pagkatapos nun, pwede mo na siyang lagyan ng 5K sweater. Okay? So, next, from Krisha Jane Castro. Ayan, ma'am. Magandang gabi. Siguro, siguro account lang to ni Ma'am Krisha, pero nagtatanong lalaki. Idol, saan ang magandang ilagay ang patoka? Sa lalagyanan ba or ihahagis na lang sa lupa? Okay? Ako po mga kamanok, ako po ay ang ginagawa ko dito is inihahagis ko na lang po sa lupa. Anong dahilan? So, meron po kasing mineral natural mineral and nutrients sa lupa. 'Di ba? Kaya nga po ang ating mga alaga, nakikita niyo tumutuka po sila ng bato. So, nakakatulong po yung bato sa kanilang digestion. So, ganun din po kapag tayo ay nagbibigay ng pagkain sa lupa. So, yun po kasi ang nature ng manok So, yung iba, kumakahig pa bago sila tumuka, di ba? Kaya nga sabi ng iba, isang kahig, isang tuka. Kasi ganun po yung nature ng manok. So, ako lang po ay naglalagay sa patukaan or doon sa lalagyanan nila kapag tayo po ay may pupuntahan. For example, nagsimula na po yung araw, saka na po tayo naglalagay doon sa may patukaan para po ma-sure natin na wala pong bakterya na pumasok sa katawan ng ating mga alaga. Okay? So, yun po ang aking explanation dyan. So, mas maganda kung sa lupa tayo magbibigay. Kung maintenance lang naman, sa lupa na po. Wala pong problema dyan kasi monthly naman nagbibigay tayo ng pampurga sa kanila. Okay? So, next.
Galing kay John Garrett Truelo. Ayan. So, sir, good morning. May tanong lang po ako about sa fermented Jackie Oats. Sabi mo po, last vlog mo, dapat walang hinahalo na sugar para hindi sila magkauod. Ano po ba yung dapat? Yung tama po, ilang days po ba ang dapat gamitin ang Jackie Oats bago masira po o palitan? Okay? So, mga kamanok, hindi po kesyo nilagyan nyo ng asukal is hindi na po nagkakauod. Sabi ko nga po last vlog, ang pagkakaroon po ng uod ng ating mga fermented Jackie Oats is depende po yan sa linis ng ating nilagyan, ng tubig, ng Jackie Oats. Kaya po, lagi ko sabi sa inyo, bago po kayo magbabad, kung kinakailangan, kung yung Jackie Oats magabok, hugasan po ninyo, gamit po kayo ng strainer, yung salaan. Pag nasala nyo na po, wala na pong gabok, okay na po yon, set aside. Yun naman pong lalagyanan. Kung tarong gagamitin nyo din po, linisin po ng maayos, i-disinfect hanggat maaari. Kung okay na po, i-set aside. Then last, yung tubig na gagamitin. Kung mineral po, make sure na mineral po talaga. Kasi kung hindi po mineral at sa tubig poso, tubig gripo, malamang sa malamang, malaki ang chance na magkauod po sila. Okay, kung na-check mo ng lahat ng yan, maayos. Mineral water, yung lalagyanan, yung Jackie Oats, okay naman sila, nalinis mo na sila. So, pwede ka na magbabad. Yun naman sinasabi kong paglalagay natin ng asukal, yun po ay para sa mga newbie na hindi sanay sa amoy. Okay? Kasi po, pag sinabi yung fermentation, buburuhin po natin yan eh. Sa pagtagal ng araw, ng linggo, talagang mangangasim yan. Mangangasim po, magbubulaan po yan, hihilab po yung butil. So, which is yun po yung tamang fermentation. Pag bumula po yan, nagkaroon ng foam sa ibabaw, yun po ang napakagandang ibigay sa ating mga alaga. So, tanong din ni Idol kung hanggang kailan mo po pwedeng gamitin yung fermented Jackie Oats. Sa aking experience, umaabot siya ng 3 months at napakaganda po niyang ibigay sa ating mga alaga. And kung dumating man yung point na magkaroon sila ng uod, don't you worry. Wala namang masama ito. Makakatulong din nga po yun kasi natural protein po yun galing sa fermented Jackie Oats. So, pwede siyang makasama sa manok at huwag kayong mag-alala dahil nagpupurga ka kayo monthly, walang magiging problema sa kanyang sistema. Okay? So, kaya mga kamanok, sana nakatulong yung simpleng mga kasagutan ko sa inyong mga katanungan ngayong gabing ito. At sana ay magtanong pa rin kayo if ever na may gusto kayong linawin, wala naman pong masama sa akin. Kaya maganda, wala naman pong bayad. So, ang hinihiling ko lang sa inyo is mag-subscribe at saka mag-like, then mag-comment po kayo. So, buwan ng mga kamanok, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.